Hi, good morning. Vlog tayo. Tapos ko lang mag-morning walk. Andito ako ngayon sa bahay ng anak ko. Like, share, and subscribe to my YouTube channel, guys. And sa disclaimers, better not to change channel na lang. Number one topic natin ngayon, maraming tumawag sa akin, maraming nag-message, nagpapatulong wala naman ako magagawa na dyan. Nangyari na yun, ang hirap ng iteration. Yung mga nananakaw na manok, kasi isa nating kaibigan sa Kalamba, nilooban yung game farm niya, nakuha yung mga kanaway hatches niya, gagandang manok, quality, natangay. Saka yung isa kong kaibigan, pangkaraniwan yan kasi bago naman siyempre pagkasikat ka na, nanalo ka, nakikita ka sa bungan, yung mga gumagawa naman yan, alam nila yung kukunin nila, hindi naman kung dampot ng dampot yung mga yan kasi yung risk nila mataas, pagka nahuli sila, may kalalagyan sila. Kaya kailangan, ingatan nyo ang perimeter nyo, ingatan nyo yung lugar nyo. Pinakamagandang alarma, aso sa kagansa, sa ganyang malayo pa lang hanggang sa umiingay na saka mahirap lasunin. Kami aso at saka gansa ang ginagamit namin, pero kailangan secured yung lugar nyo bukod sa mga CCTV. Maganda nung kanaway naubos, pangkaraniwan na yan. Dapat magtulungan kayo ng sabihan nyo, dapat walang, kaya sa amin sa farm namin ayaw namin yung mga may umiinom. Siyempre kuminsan pag nakainom na, nagkwekwento yung mga tauhan nyo doon sa labas, kayo mamaya iba na epekto ng alak sa kanila, ginagawa. So kailangan ingatan natin yan. Yung tinatawag na trespassers, kadalasan naman yan, nagsusurvey muna yan basta sila dadaan, kukunin na manok, alam nila yan. Kaya kailangan secure your place, kailangan may bakod kayo. Tapos meron kayong mga alagang aso saka gansa. You can afford CCTV. Talagang ganyan, kasama yan sa commercial breeding. Maski na hindi sa commercial, pagka nakalaman ng mga gumagawa ng ganyan maganda manok mo, pag-iinteresan. I don't know why, bakit ganyan sila. Pinagsasapalaran nila yung sarili nila para sa manok lang. Okay, mag-iingat tayo, ingatan natin ang natin, mga investment natin. Feeding, homemade feeding. Haluan nyo rin na coconut virgin oil, maganda yan. Saka kung wala kayong makuhang molasses, yung pinaka waste product ng sugar mill, yung mga ginagawa, yung muscovado, yung mga maitim, maganda yan. Bali probiotic yung mga yan para sa mga fermented rin yan, feeding kukuha yung mga kaibigan ko sa bukid, kung ano makukuha nila, pati mga murang puno ng bananas, alisin lang nila yung dalawang layer ng outer balat ng puno ng murang saging, pinachop nila, pinagtsatsagaan nila, tapos bababad nila sa tubig na may kasamang molasses ng 2 days, tapos takpan nyo, nakalubog, tapos takpan nyo para hindi bumaho, hindi mag-build up ang bacteria. Tapos nun, after 2 days, pakain na, gustong-gusto ng mga manok yan. Very healthy ang mga manok, pati nyog. Yung pinagpigaan ng gata, pwede yan. Alam nyo nyog puno na nyog, tree of life yan. Sa sobrang mahal ng commercial feeds ngayon, kailangan, lalo na pagka malalaki farm nyo, karamihan ng mga may farm ngayon na malalaki, gumagawa na ng sariling feeds nila.
Kasi marami nang pelletizer na makina ngayon. Napakamura ng mga pelletizer machine ngayon. May maliliit, may malalaki, may pang-commercial use. Punta kayo lang dyan sa parting Quiapo. Saka sa dito sa mga online shopping, meron kayo makikita niya. Probiotic yan. Maganda sa katawan niyang coconut virgin oil. Haluan nyo. Napakagaling yan. Okay. Practical breeding. Practical. Mag-breed lang kayo yung kaya ng budget nyo. Siyempre, ang bilis magparami yan. Okay, tulad ng isa kong kaibigan. Si Christian. American-based to pero anak nung best friend ko si Brent. Bonoan. Nagkaroon ng interes sa pagmamanok. Isang trayo lang After 1 year, ang dami. Natataranta na ngayon sa feeds. Sa commercial feeds. Kaya kailangan, yung kaya nyo lang. Kaya naman nila, kaya lang nasa stage Nasa Bicol yung mga breeding material na yun, mga blocks. Magagaling yun. Winning line din yun. Kailangan, yung kaya nyo lang. Para sa pagpapamilya rin yan Huwag kayo mag-anak kung hindi nyo kayang buhayin. Pagka nahirapan kayo, sisisihin nyo kung sino sisisihin nyo. Kailangan mag-iisip din kayo, gagamitin nyo yung common sense. Sabi nga, common sense is not so common. Kaya kailangan, bago kayo pumasok dyan sa breeding, gumawa kayo ng feasibility studies, magtanong muna kayo sa mga kaibigan yung breeders. Magastos siya, mga brad. Baka akala nyo, ganun-ganun lang ang breeding ng manok. Magastos siya, maraming problema yan, kaya kailangan full-time ka dyan. Tutok ka dyan. Mag-isip kayo. Okay? Yung fermented veggies, scrap vegetable, mamulot kayo sa bukid o kaya sa palengke, ayos yan, probiotic yan, ganda ng manok. Parang dito, ngayon, kinakain ko, minimerienda ko rito, balinghoy, yung kamoting kahoy, masarap. Ang ganda ng bowel movement ko, walang ka-problema sa toilet. Walang ka-problema, napakagaan ng pakiramdam ko. Kasi mataas ang mineral Mineral ko muna, kailangan mataas ang mineral bago ang vitamins. Lagi ko sinasabi minerals muna bago vitamins. Para sa pagkukondisyon din, mental conditioning muna. Kasi given na yung laro ng manok. Importante, mental conditioning at healthy, very healthy ang manok. Okay. Tama, mag-aral muna kayo magtari ba? Hindi pwede yung puro condition ng manok, puro bloodline, puro yung tare, dyan nagkakatalo. Kaya kailangan marunong kayo maglagay ng tare. Ang kalabaw, pagka nakikipag-away, sungay ang ginagamit. Kambing, sungay din ang ginagamit. Di ba? Lahat ng may mga horn, yung sungay na likha. Pagka nakikipag-battle sila, survival of the fittest, sungay ang ginagamit. Ang manok ganun din. Parang ginagamit nila. Hindi naman yung daliri ang pinanggagamit nila. Hindi naman nakakasakit ang daliri Hindi naman gamit yung daliri prapto sa Ewan ko yung iba, kami ganun. Kaya kami, more on kami, spar alignment kami. Or close to the spar ang alignment namin. You try it. Nasa sa inyo naman yan maganda resulta sa amin nun. Common sense lang yan. Ganda niya, sungay ng kalabaw. Pagka nakikipag-away yan, sungay ang ginagamit. Ganon din ang mga manok, mga fowls, land fowls. May spar sila. Natural weapon nila yan. Okay. So, sana may atulong kayo yung security ng nyo, farm nyo. Pati biosecurity, ingatan nyo. Hindi lang yung
security, pati biosecurity ng farm nyo, higpitan nyo. Feeding, coconut virgin oil, muscovado, fermented veggies. Okay yan. Naka-practical breeding para alignment. Kami. Grupo namin, puros para alignment kami. Okay. Shoutout! Congratulations nga pala sa One Bataan Breeders Cockers Association. Pau Alfonso, champion sila. Mabigat eh. Congratulations! One Pampanga Cockers Breeders Association. Shoutout ko rin kayo. United Pangasinan Cockers Breeders Association. Shoutout ko po kay lahat. Sibuyan Island Cocker Breeders Association. Shoutout ko kayo. Awit Balahadya ng JB Game Farm Batangas Tanawan, Brent Bonoan, Dr. Bams Publico, Raul Deodato Arellano ng Raka Game Farm, Calaca City, Batangas, Attorney Abel Almario ng Rainmaker Game Farm, the best white fowl for me, for us. Deep game ang mga white fowls yan. And Jeskri Sushi Game Farm ni Jeremy Sushi. Get well soon, iho. If you want to get authentic breeding material, you go to Jeremy Sushi. Nare-recommend ako yan. Yung mga bulik naman, if you want to get the Chito Reyes blood na bulik, you go to Raul Arellano, Raka Game Farm. Okay. I'll see you guys again. Supportahan natin lahat ng mga orphanage within your area. Pati yung Children Cancer Ward, Comfort Aged Nursery Home. Tulungan natin sila. Huwag tayo magputol lang po mga brad. Maging disiplinado tayo sa pagtatapon ng basura. Let's keep it green and clean. Support local business and eat local.